Mayong hapon mga kaigsuonan o mga kauturan o mga higala. Karong hapon, Miyerkules o nasipyat na punta sa adlaw nga ato gi sabutan nga Lunes o na daghan ang mga kakulian o wala madayon atong Lunes. Kahapon wala pod Martes, so karong Miyerkules madayon na gyud ta sa atong pagtuon. Magbalik na ta sa ato series nga diin ang study nato galalom na gyud nga galalom. So karon mga kaigsuonan o mga kahigalaan nga naa sa kahanginan nga nagasubay sa akong pagriiko aning plano sa kuluwasan, ako gina remind ang tanan nga kining ato study serious na gyud ni siya. Kay niya na ta karon sa taliwala sa katapusang mga yugto sa atong period. Kay di ba ako gi saysay sa inyo atong nagligad nga ang atong period karon period na gyud ni Noah. Ang period ni Noah, ang mga ilhanan mao ang gitawag nga corrupt and violence, corruption sa kasing-kasing sa katawhan, corruption sa klase-klase nga mga ihibalo sa mga leader sa sosyudad, leader sa komunidad, o sa mga dagko nga mga sikta nga diin makita ang kalihukan sa tanan nga human being sa panahon ni Noah. Ang ilang mga paningkamot puro tanan mga kalibutanon o ang ilang perception, ang ilang konsepto puro mga corrupt. O karon sa ato taliwala makita na ang pulong nga corrupt diri sa atong presensya. Gikan kita sa kaliwat ni Noah o nabalik ang presensya sa environment sa tibuok kalibutan nga mao ang environment sa corrupt leadership, corrupt perception and concept sa tanan nga mga human flesh from their hearts, all their what they have in their direction as far as worldly pleasure is concerned. The center of their hearts is more on corrupt. And the direction of corrupt is influence of bribery, and influence to bribe, and so-called dunot, no? Rotten, a rotten mind. So karon nga panahon makita na nato ang direction sa Biblia nga naa na tay signal mo nang gitawag nga sign of the times. Ang sign of the times dili lang sa sentro sa mga propeta nga gisulti. Kay daghan ang mga klase-klase sa mga prophetic direction na ay real nga matuman og naapoy dili matuman, no? Conditional. Dili siya matuman on condition. Og naay propesiya nga matuman gid siya without condition. Mo na ang klase-klase sa prophecy, naay matuman og naay conditional nga dili siya matuman on condition nga matukma sa kondisyon. Matuman ang gusto sa Ginoo on condition basis, dili maabot ang propesiya nga the wrath of the law is death. Pero karon niya na ta sa taliwala nga mga propesiya nga dili conditional kung dili unconditional. Propesiya nga mo abot gyud, matuman gyud. Muna ang klase-klase sa propesiya. Mga prophecy nga gimugna sa Biblia na ay klase-klase, na ay prophecy nga conditional, na pod prophecy nga unconditional. So katong mga unconditional mao tong matuman gyud. Katong conditional nga giingnan sa Ginoo nga kun tumano nila dili ko sunugon ang Sodoma o Gomora.
kung tumano nila ang pulong ko dito sa Ninibe, dili po na ako i-destroy ang Ninibe. Mao na mga prophecy nga conditional. Pero kining ato karon pala abuton nga ang second coming matukma sa period ni Noah, dili na siya conditional. That is a unconditional prophetic. So karon makita na nato ang period nato nga ato gisaysay dito sa panahon ni Noah nga ang mga tao mga corrupt, mga violence, nagrampan sa ilang heart, sa ilang kasing-kasing, sa ilang ginawian sa tanan nila nga mga pananaw sa ilang kinabuhi. Kay ngano man nga corrupt and violence without good direction, because they succumb all the worldly interest, worldly pleasure in their lives, in their hearts. Tungod kay gikalimtan nila ang balaod, gikalimtan nila ang covenant, which is the center of the plan of salvation revealed in Genesis 3:15. Wala na nila maalinggati tungod kay gahi ang ilang pagsabot sa spiritual aspect of life. Ang ila lang ginauna, ang ilang personal interest nga kalibutanon. Wala sila gahuna-huna sa spiritual aspect of their lives. Katong panahon na. Ngano man, they don't believe what is self-denial from the Lord. What is the propitiation, meaning in favor of to the sinner. They do not know what is bloodshedding. And above all, they do not know the manifold wisdom of the plan of salvation. Muna nga, ang kalibutan kaniadto, wala gid sila hanaw what is prophecy. They do not know what is plan of salvation. They do not know what is faith, love, and obedience. They do not know what is the center of their lives as far as relationship with their Creator is concerned. They don't have that during the time or period of Noah. Only Noah understood everything about the plan of salvation in his family and life. Nothing more except Noah became perfect because of he knows what is faith in his life. He knew pretty well what is the will of God for his people. Noah understood everything about his training from his father, from his childhood, taught by his grandparents about God, about the Creator, about the plan of salvation with regards to the righteousness of the law should be fulfilled back to the human being if they will understand so-called the plan of salvation which is given in that period of Noah, and that plan of salvation so-called the covenant. That's why Noah received the covenant lived by the Lord to him and to his family. That's why I read that before. I read that in the Genesis chapter 3. I read that verse. Did you remember? 3:18. 3:18 in Genesis. God said, I am so happy because there is one man or one family that I should live
my covenant. I should give my covenant for this one family only who understand my will, and that covenant so-called the 10 Commandments. So this time, ang ato period, nag-abot na pod nga ang panahon ni Noah nagasakom na sa tibuok kalibutan. What's the cause? Why the period of Noah now is rampant all over the world? That the record of all leaders in every country inside of this planet Earth, from other overseas leaders, Asian and European and Asian leaders, so-called corruption or corrupt is very rampant and very, very popular in all leaders throughout the whole world as far as leadership is concerned. Corrupt, rotten mind and heart, spiritually speaking, they are not accepted in the presence of God. That's why during the period of Noah, the Lord said, nagmahay ako, ingon niya. I regretted that I created man. The Lord said, nagmahay ako, buhat ko ang tao. Og dili na niya kaya ang pagkakurap, pagkabayulinti sa huna-huna, sa kasing-kasing sa katawhan during period of Noah. Then they were all erased and they were all put to death. The Lord said, I will clean the earth, and only Noah I will live here, or him. I will live him this covenant for him to continue in the generation of Adam. So ihatag ko kay Noah. I will give this to Noah because Noah, he was perfect in his concept, in his perception that I am a true God, the only creator, the only supernatural power. And Noah kept the commandment, especially the number 1 commandment in the 10 commandments, so-called, thou shalt not have other God before me. And Noah always remembering God, always follow God, always keep the thou shalt not have other God before me. And so Noah is always concentrated to the true and alive God over there in heaven. He always keep the first commandment, thou shalt not have other God before me. And Noah did not worship Baal. Noah did not worship images. And Noah always reminding himself, and he was always to remind his family about the only God and the only true and the alive God and the supernatural power in God himself. And so Noah become perfect, and the Lord said, I will live to him my covenant, the 10 commandments. And that is the center of the plan of salvation. So karon ato ipadayon ang ato study pointing to the higher form to follow up the manifold wisdom, the understanding, the remedial system, the knowledge about the remedial system, the dispensation of grace. Dispensation means the system of God's wisdom. And that grace is Christ himself. And grace means a person or Christ. And that grace is so-called
the plan of salvation, and that center of the grace, which is the plan of salvation, is the 10 Commandments, and the essence of the 10 Commandments is obedience of that 10 Commandments itself. Mauna sa ang pag-explain sa plano sa kaluwasan. So karon ato tun-an aron enlighten maayo, to enlighten so much our mind, to give more emphasis and to give more understanding and light to our mind that the plan of salvation should be interpreted spiritually, pointing to the higher form, which is the will of God, and the requirements of God is to know this understanding about His manifold wisdom revealed unto full, so-called the remedial system, the mystery of Christ, the plan of salvation. And all these things has so many description, so many terms, such as law, grace, gift, covenant, words, tabernacle, bloodshedding, flesh, faith, love, obedience, law of works, and law of faith. We should know this term. And this is the these are the important terminology that we should understand and learn and learn and learn. Somehow, if we could understand this and give us peace in our mind because of knowing all these things, then we could have a peace complete in our mind and ready to welcome Jesus Christ. That's why mauning ako karon ginasaysay kaninyo. Mauning ako karon gina-discover para kamo pod ma-discover pod ninyo. Intindi ko ni kay mao ni ang plano sa kaluwasan nga gitawag for the remedial of sin or bloodshedding, for the remedial of sin or remedial system to aron remedyohan ang sala, nga ang sala tagaan og pabor usa nga dili kita hulog diretso sa kamatayon tungod sa ang bayad sa sala kamatayon, kay naapay remedyo pero may kondisyon. Ang kondisyon, tumanon ang napulo kasugo faithfully by heart and in a spiritual level, pointing to the higher form. Dili unod nun, dili materialistic nga panghuna-una, dili pareho sa eskriba o parisiyo nga great pretender. Ang ilagi gamit, law of works, meaning they keep the law but not by heart and not based on faith, because faith means obedience pointing to the higher form. Mao nang meaning sa plano sa kaluwasan about faith. And love also, obedience pointing to the higher form. Faith and obedience and love, they are one and the same thing. Mao na sang pag-interpret sa plano sa kaluwasan. Kung nahigugma ka, obedience of the law. Kung may faith ka, obedience of the law. Kung may believe ka, obedience of the law. Mao na siya ang meaning sa love, faith, and obedience and belief or believe. Pointing to the higher form, obedience of the law. Because when we talk about faith, as far as Bible is concerned, because faith always target to spiritual and targeted to heavenly power. When we talk about faith, we mean Jesus, the powerful and supernatural power of Jesus. That is faith. So ang requirement sa faith is to obey the law of Jesus. That's why Jesus said, this is the love of God, that we should keep His commandment. John 5:3. And Jesus Himself said from out of His mouth, He said, if you love me, keep my commandments. Mao na sa ang pagsabot sa
plan of salvation. Ug mao na siya sana ang iwali sa tanan nga mga magwawali. Ang meaning sa faith, love, obedience, belief, grace, law, covenant, gift, tabernacle, Christ. Mao nang ila unta tagaan atensyon nga i-interpret na siya in a true and correct interpretation pointing to the higher form in a spiritual level. Maunta na ang sabton sa tanang magwawali nga nagapabilib nga magwawali, gapabilib nga pastor, gapabilib nga reverend, gapabilib nga magbubuhat sa Ginoo. Mao nang inyo unta atensyonan gyud tinuod nga pag sabot aron ma-prove ninyo nga kamo tinuod nagsumpa sa inyong kagalingon nga ministro sa Ginoo. Kay gasige lang mo singgit nga ministro kamo sa Ginoo, wala kamo kasabot sa inyong commitment nga lalom nga commitment sa Ginoo based sa Bible truth. Nya gabasa-basa mo Bible, taman lang kamo makawali aron ipit inyong gibasa sa inyong wali og magsinggitan sa inyong unodnon nga interpretation, dili na siya matter. Dili na accepted sa Ginoo. Ang ingon sa Ginoo, kung mag-abot ako sa yuta, may makita ba ako nga pagtuo? Kay dili na siya mao ang pagtuo. Faith means obedience real from the heart, not in the flesh. Flesh mind, fleshly thinking, fleshly concept, fleshly perception, fleshly interest. Dili na siya mao ang pagwali. Ang pagwali sa mayong balita, basahon mo ang Biblia, i-interpret mo sa spiritual level, og mao na siya ang imong i-expound sa mga nagapaminaw, lalo na sa church. Kung naka sa pulpito, ayaw pagsigig bla 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 sa imo yung interest nga, aron ingnon sikat ka magwali, maayo ka mag bugna sa imong mga illustration nga kalibutanon, unod nun. Dili na mao. Ang Biblia walay unod nun, walay kalibutanon, walay worldly thinking, o wala worldly mind, wala worldly perception, wala. Ang Biblia mismo, basahon mo siya o i-interpret mo siya sa spiritual level og imo na i-expound, i-explain mo maayo, i-define mo maayo sa nagapaminaw. Mo nang ingon ni Paul, basahan nyo ba ang episode 3:10? O i-defy manifold wisdom. Basahan nyo ang episode 4:29. Episode 4:29. Basahan nyo. Unsa ingon niya dira? Don't let corrupt communication proceed out of your mouth. Kay kung magsigi kag bla 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 nga unod no ng imong mga illustration, ga-proceed ka a corrupt communication from your mouth. O ingon ni Paul, not like that. Edify the meaning of the terminology in this book, the Bible, especially the write-up of Paul, because all the writings of Paul from the book of Rome down to the last books, daghan man na, Episo, Galatian, Thessalonica, unsa pa, Hebro, daghan ang iyang ipang sulat. Tanan dira nga libro niya paingon sa katapusan, mao na sa ang interpretation sa plan of salvation nga iya ni Paul pod gina wave, iya pod gina expound, iya pod gina explain ang iyang knowledge and iyang target nga interpretation o ang iyang direksyon. Mao nang ginasulti ni Paul na tanan siyang write up. Mao na ang plano sa kaluwasan nga gi-reveal sa iya. Mao nang una nato intindihon. Humanta maintindi ang tanan nga write up ni Paul, masabtan tanang mga tanan yang terminolohiya atong akong gi-mention kanina gikan sa grace, love, tanan obedience, love, faith, tanan katong gi-mention ko ganina. Mao to siya ang mga terminology nga ginagamit ni Paul, especially ang faith, love, belief. Mao na sa mga terminology na gamit ni Paul. Kay mao na siya ang pagsabot sa plano sa kaluwasan nga ato intindihon. Mao na nga na-appeal na ang self-denial ni Jesus nga may mga description o may mga terminology, tawag siya nga grace, covenant, gift, workmanship,
especially ang workmanship in the plan of salvation. Tandayin nyo na akong mga terminology, tun-in nyo na, kay na tanan sa right up ni Paul. Kung maintindihan na ninyo, uban ang mga kaigsuonan nga inyo ginapangwalihan, masabta na nato ang Biblia from Genesis down to Revelation. Maintindihan ta na unsa gid ning Biblia, unsa gid ni ang plano sa kaluwasan. Maintindihan ta na may peace of mind na ta o ready na ta sa pag-welcome kay Jesus sa second coming. Mao nang punto aning Biblia. So karon padayonon ta diri sa Roma. Diri sa Roma maintindihan ta tanan ang lalom-lalom nga punto sa plano sa kaluwasan. Basahon ta Roma. Kuha kamo sa inyong Bible. Kuha na inyong Bible. I-ready. Dayon. Basahon ta ang Roma. Kapitulo 4. Sige. Kuha mo sa inyong Bible. Roma Kapitulo 4. Pero ang ako ginasuggest, ang Bible nga inyong gamiton, ang King James Version. Ayaw paggamit anang lain nga Bible. Kay dira ta malitag ni Satanas, kay daghan ng hukos-pokos ni Satanas dira nga interpret na sa unod nun nga pag-interpret sa mga lain-lain nga mga publisher. Except sa kining King James Version. King James Version. Kay kaning King James Version wala ginigiusab from Greek to English. King James Version original ni siya nga translation. From King James Version gitranslate na sa laing-laing mga publisher, daghan na drang hukos-pokos nga gilitag ni Satanas kay ngano man na counterfeit naman ni Satanas ang tanan nga katawhan sa tibuok kalibutan except lang kaning nagatuon tarong sa plano sa kaluwasan nga sukulan si Satanas. Muna ang tanan nga nagatuon sa plano sa kaluwasan nga muna sang right track. Ngo ganing gitawag nga plano sa kaluwasan kay aron kung may bawaan ta maluwas ta. Ngano magwali-wali man taglain nga mga topiko, mga unsa pa dira nga pasikat nga wala man na sa plano sa kaluwasan. Ang plano sa kaluwasan gisulat dire sa Biblia. Ang ato lang buhaton mao ang pagtuon og ato intindihon ang mga terminology niya og ato i-interpret sa correct interpretation spiritually pointing to the higher form aron kita maalinggat sa kaluwasan. Mao ra man ang gusto sa Biblia, ang plano sa kaluwasan. So mauning ato tun-an. Karon tun-an ta ang Book of Rome na pod sa Roma ta balik chapter 4. Basahon ta aron maalinggatan ta ang tinuod nga teaching, tinuod nga wisdom, tinuod nga knowledge, tinuod nga manifold wisdom from the plan of salvation. Kay kanang plan of salvation, iya na sa Ginoo alang-alang nga ang tao gitagaan niyag pabor. Aron lang dili ma totally damnation, dili ma totally going to hell. Kay ang bayad sa nakasala sunugon man gud sa kalayo ang human being. Pero gi-include na ang mga angel nga kauban ni Satanas, lalo na si Taning. Nga nasayod gid siya nga, the judgment of the Lord has no mercy. And the Lord will judge His people and the world. Gibasa ko na no? Gibasa ko na ang Ginoo maghukom sa iyang katawhan, apil ang kalibutan, nga tingkuyan nga mga sakop. Kaya ang iyang katawhan sa Ginoo may gitawag siya mo ng mga Israel, the circumcised people. Kita nga mga Gentiles uncircumcised kita. Giapil na ta sa Ginoo kay naanay righteousness by faith. Kanang righteousness by faith isulat na sa imong kasing-kasing ang napulo kasugo og ibutang sa imong mind, sa imong panguna-una aron mailhan na ang Ginoo nga siya atong Dios og mailhan po sa Ginoo nga kita iya katawhan. Mao nang gitawag righteousness by faith. Mao na ang proseso niya nga naa sa plano sa kaluwasan. Unsa ang sentro? Faith means obedience spiritually of the plan of salvation. Mao na sang mandatory nga requirements kung gusto ka maluwas. Pero may freedom ka sa pagpili. You have the power to choose. Kung gusto ka maluwas, mandatory gid ka magtuman sa balaod
nga spiritual level. Pero kung di ka gusto maluwas, tumana si Satanas kay gi-counterfeit naman ta ni Satanas sa iyang mga pagbakak. Nag-ingon siya nga, dili ka mamatay. Kauna lang. Sa to pa, lapasa lang, lapas. Disobey. Kaya ingon sa Ginoo, don't eat. Ingon niya, eat. So karon ang 10 Commandments, kaya ingon ng Ginoo, thou shalt not have other God before me. Thou shalt not bow down any graven images. Don't mention the name of the Lord in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. And the 6 commandments, love God, or love yourself as your fellow man. Mauna ng 6 commandment nga, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery, thou shalt not bear false witness, and thou shalt not covet, and so on. Muna ang 6 commandments nga gitawag, love your neighbor as yourself. Pero ang 4 commandments nga gitawag, love God with all your heart, souls, and mind. Mao tong upat. Thou shalt not have other God before me. Thou shalt not bow any graven images. Thou shalt not mention the name of the Lord in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Mao na siya ang love God with all your heart and soul. So, ang 10 commandments nabugkos sa duha ka sugo. Og ang duha ka sugo na bugkos gyapon sa napulo. Mao na siya, duha pero napulo pero duha. Bag-o pero daan, daan pero bag-o. Mao na sing gitawag nga mystery of Christ, manifold wisdom of God, dispensation of grace, remedial system in the plan of salvation. Mao na siya ang mga terminology, mystery. So dili ta nato na tungkaron pagyod nga lalom ang mystery kay dili na matungkad. Ang ato lang intindihon ang gi-reveal nga gihatag kay Paul sa iyang writings from Roma paingon sa katapusan nga libro nga iya gisulat. Mao na siya ang description and explanation of the plan of salvation. Muna ato intindihon. So karon dayon ta sa Roma. Roma 4:14. Basahon ta. Kuha mo sa inyong Biblia, diri na ta sa 4:10. Ingon niyo sa 4:10. For if they which are in the law be heirs, ingon niya, kung naa ka sa balaod, kamo. Kung naa mo sa balaod, if they which are in the law, if they which are in the law of the law be heirs, faith is made void, and the promise made of none effect. Okay? Mauning mga teksto nga gusto ko i-emphasize sa inyo kay maora ba gining gigubutan sa mga magwawali lalo na kanang mga Protestant, no? O ang uban pod nga mga sikta sa religion. Protestant means general. All kinds of religions all throughout the world nga nagprotest. Nagprotest diri sa plan of salvation. Kay kining plan of salvation, mao ni siya ang tinuod nga truth. So daghan ang nagprotest, naghimo sila kanya-kanya nga truth nila pod kunuhay. Pero wala na base sa plano sa kaluwasan, ila-ila lang unod nun nga pag-interpret, philosophy of men. Muna ingon ni Paul, beware of the philosophy of men. Bendiset. Don't be allured to the philosophy of men. Dili magpa uyon-uyon, dili magpailad sa pilosopo sa tao. Munang daghan kayong sikta sa religion because they protest the truth. They protest the plan of salvation. Why? Nga na maingon kong protest? Because they did not learn the plan of salvation. Wala nila gi-intindi, wala nila gitunan, wala nila gipasulod sa ilang alimpatakan o nag-pronounce lang sa ilang kaugalingon nga kunuhay sila magwawali, kunuhay sila reverend, kunuhay sila pastor, kunuhay sila Diyos nun. Pero wala gid sila nakasabot sa ilang mga terminology tungod kay after of their own lust, after of their own corrupt mind. Mao na ingon dito sa Genesis 3, corrupt mind and violence. Violence of their interest.
violence of their personal interest, violence of their worldly pleasures. Mo na ang mga meaning niya nga mga lalom. Ang violence dili lang na ingon nga kriminal ka. Dili lang na ingon nga kawatan ka. Violence of your interest. Number 1, in your worldly pleasure and personal interest. Violent. Mao na nga nahimo ka nga corrupt, nag-protest ka sa truth kay wala man nimo gitun-an ang teaching ni Paul, ang lalom-lalom nga explanation ni Paul about the plan of salvation. So mao ni ato ni katun-an ang Roma 4:4-10 kay daghan ra ba ang nag-misunderstand sa explanation ni Paul. Daghan ang nag-detour sa ilang mga perception nga violence. Violence reaction, mga violence reaction ang ilagi patigbabaw sa pagsabot ani nga teksto. Mo nang ato nitun-an nga teksto. So sige, magdungan tagbasa og paminawi nyo ang ako explanation ani nga teksto. Sige, ingon niya. 4:10. For if they which are of the law, kung kamo naa kamo sa balaod, be heirs, mga manunuble sa balaod, mga inheritance sa balaod. Be heirs o balaod, okay? Of the law, be heirs. Ngano niya? Faith is made void and promise made of none effect. Naintindihan nyo ba? Kung gibasa nyo ang tanan nga write up ni Paul, gikan sa Genesis, gikan sa Romans chapter 1 to 3, maintindihan nyo nini ang chapter 4. Kay mao ning continuation sa iyang explanation, kung kita daw manunuble sa balaod, be heirs, no? Ingon niya, for if they which are of the law be heirs, faith is made void and the promise made of none effect. Unsa man ang punteng ni Paul? Gisulat ni Paul para sa dili nakaintindi, contradict sa pagtuman sa balaod, contradict ni. Pero kung naintindi mo gikan sa chapter 1 to 3, gistudyohan ta na naman da ang 1 and 3, nga gipang-explain ni Paul, nga nagasulti siya nga, kining heirs of the law or law of works, ambot pasabot ani ni Paul sa sa chapter 3 or 2. Ingon niya, law of works. So kining law of works, mao ni siya ang ginapractice sa mga eskriba o parisiyo nga mga great pretenders because they do not know what is faith. Walay faith sa ilang kasing-kasing. Di cannot understand the law of works atong panahon na tungod kay wala pa man pagtuo sa ilang kasing-kasing sa mga eskriba o parisiyo. Even Christ, they don't believe that Christ is the Messiah because they do not know that what is the plan of salvation. Because in the plan of salvation, when we talk or speak about faith, target to Jesus and obeying the law because Christ said, if you love me, keep my commandments. If you want to be saved, ingon niya sa batanon, bantay ang sugo. So kining ingon ni Paul diri nga, if they which are of the law be heirs. Then unsa pa? Faith is made void. Ngano man? Kaya ang pagsabot ni Paul diri nga iyang gipunteng ang balaod sa pagbuhat nga works lang nga great pretender. Kanang law of works na ana sa episode 2:9. Muna nga gi-misunderstand sa nagabasa sa Biblia ning mga Protestant ang episode 2:8 nga for by grace are ye saved through faith. Mao na ilang gi-misunderstand. Si Paul, logical na ni Paul, gigamit niya na nga mga terminology kay gipasabot niya na nga daan nga ang faith, obedience, ang grace si Christ. So muna sa nga, ye are saved by grace through faith. Ingon niya, not only of yourselves, dili lang sa inyong paningkamot, nga pagtuman sa balaod tungod sa faith, kay nana si Jesus, if you have faith, Christ will work with you. Christ will do to help you to keep the commandments. Mao nang giingon dito sa
Hebrew 10:13. Hebrew 13 verse 20-21. Christ will help us to keep the law so that we will become perfect. God will do us keep His will for us to become perfect. Napod na sa Philippians. Okay? Philippians, nagyapo na siya nga teksto. Daghan ang reciprocal sa teksto diri ni Paul nga ang si Kristo na kung makaintindi ta sa pagtuo, means faith, means obedience, si Kristo na ang kaagapay ta. Muagak na sa tabang nato. Nganuman, mao nang righteousness by faith. Righteousness by faith. Na, basa nyo sa Hebrew 8:10. Nabasa nyo? 8:10. Basahan nyo. Unsa mga ingon niya dra sa Hebrew? I will put my 10 commandments as a covenant into their minds and written into their hearts. Mauna siya nga, muagak na si Christ kung naatay pagtuo. Kaya ang meaning sa pagtuo, part na sa plano sa kaluwasan, nga mao ang pag-obey sa balaod, spiritually pointing to the higher form because faith target to Jesus. Kung mag-ingon kag faith, kinsa man ang imong giuna-una, si Satanas. Mag-ingon gani kag faith, ang imong giuna-una, si Jesus, ang Dios, dili si taning, dili ang yawa. Mao nang pagsabot sa Biblia. That's why Paul said in verse 4:10, for if they which are of the law be heirs, katong law of works ang ginamin diri ni Paul. Ingon niya, faith is made void and the promise made of none effect. Ngano man? Because the law of works which is law. You are heirs of the law of work, meaning like the scribe and the Pharisees, mga scribe ug Pariseo, mga great pretenders, gapakita sila nga matinuanon sa balaod, pero dili by heart, wala sa pagtuo, kung dili pakitang tao lang. Mutong mga eskriba og Pariseo, kadumdum mo ang itong batanon nga giingnan ni Ginoong Hesus, gusto ka maluwas, kinangutana siya, yagi ususuhan si Jesus, pangisyoso raman tong iya, kay di sa magtuo kay Jesus nga Misaya, kay eskriba and Pariseo man tong iyang kasing-kasing. So giingnan si Jesus, unsaon ko, rabay aron ko maluwas. Iya raman to nga pabilib nga pangutana aron masorbiya si Jesus kay di siya magtuo nga Misaya. So gitubag sa ni Jesus, bantay ang sugo. Ayngon niya, bata pa ko, gibantayan ko na. Mao na ang mga eskriba o Pariseo, pabilib, pakunwari, great pretender, pero dili kinasing-kasing nga gibasi sa pagtuo. So mao na nangingon si Paul sa iyang padayon nga pag-explain dire sa chapter 4 verse 4:10, ingon niya, for if they which are of the law be heirs, kanang law works man ang ginamin ni Paul dire. Ingon niya, faith is made void. Mo nang nag-mention siya, faith is made void. Kaya ngila diring pagpasabot nga law of works, walay faith, kay wala man sila gatuo nga si Jesus Misaya, wala man plan of salvation sa ilang kasing-kasing, kay dili sila kasabot what is plan or remedial system, what is the mystery of Christ. Muning ginaatubang ni Paul sa iyang panahon. Kining ginasulti ni Paul diri sa iyang mga write-up sa Biblia, usually ang iyaaning ginapatuhuyan ang kanang mga Sabbath keepers nga daghan kaayog mga eskriba og Pariseo. Ayaw pag-ingon nga, kanang ginabasa ni Bal para rana sa mga non-believers. Kaya ang ginauna-una nila nga ang non-believers dili na mga Sabbath keepers. That's why si Paul ginasultihan ni usually sa mga Sabbath keepers kay daghan mga eskriba og Pariseo nga gihiruhan ni Satanas ang ilang kaisipan o gipabugal nila ang ilang kaugalingon aron sikat nga magwali nga maghimog tumo sa ilang desisyon nga ang balaod dili makaluwas. Singgit daw nga ang balaod dili makaluwas. This is the stand of the Seventh-day Adventist. The law cannot be saved. Nana ko'y nadunggan ana nga gawali nga pastor sa SDA nga nag-ingon nga ang stand sa Seventh-day Adventist, ang balaod dili makaluwas. Only Christ can save. That is
blasphemy against Christ, against God. Nga naman. Naadira sa Hebro, who despise Moses' law, died without mercy. Kung blasphemy mo na, you are despising Moses' law. Kaya ingunin mo nga dili makaluwas. Christ and the law is inseparable because Christ is the law. Mano ingon niya nga, the righteousness of the law, He declared through faith to His blood. Nga no faith to His blood. Ang pagkamatinumanon siyang dugo. Kaya ang balaod siya na nga nagdugo. Mao nang bot pasabot sa Biblia. Mao nang mystery of Christ. Mao na ingon ni Paul, if you read, understand the mystery of Christ. Episo, chapter 3, verse 3. Tandaan nyo na ako mga teksto, pangbasahan nyo na o intindihan nyo na sa lalom-lalom nga pag-intindi. Mao ng Biblia, lalom ang iyang explanation. Pero kung maintindihan mo na, sayon lang o dili na lalom. Abi ninyo one time nakamit ko isa sa worker sa conference sa Davao sa Seventh-day Adventist Institution. One of the officers in the conference in Davao, sa una gitawag na mission office, karon gitawag na conference office. May isa ka worker dito nga nakaabot diri sa amo church sa Central Church sa diri sa Iligan. Gipaila-ila sa ako ni isa sa mga elder diri sa Iligan. May isa ka elder diri nga gipaila-ila ya sa ako kana nga leader nga nag-abot diri gikan sa Davao. Ingon niya sa ako, Brad, meet him. He is from Davao, workers in the conference office. So nag-ila kami. Ingon sa dahan nga, Brad Bal, magtudlo ko sa klase, diri ka lingkod. So dito ko galingkod sa klase. Nga iya gitudloan. Pero leader siya, wala lang ko nalimot ko kung Sabbath School secretary ba siya o worker siya sa literature evangelist nga secretary pod o director on sa ba, basta taas yung posisyon dito sa Davao. Samtang ga-discuss kami sa leksyon, may tungod pod sa balaod. So gidiscuss ko ang law, grace and covenant, kay nangayo pod sa idea unsay akong kasulti, gidiscuss ko ang law, grace and covenant pointing to the higher form based sa teaching sa plano sa kaluwasan, plan of salvation and mystery of Christ, and the remedial system in the plan of salvation. So, gi-explain ko lalom-lalom. Nakaingon ko siya sa kuha nga, so far, I understand that this explanation of Brad Bal is to very deep and very proper and correct direction of the belief of all Christians as far as Christianity is concerned. As far as Christianity is concerned, they should believe and follow this kind of thought, this kind of perception and concept about this teaching regarding the plan of salvation. And this explanation of Brad Bal, so far, this is a deep explanation. And this is the first time I came across to hear this explanation. And I like this so much. I get so much and I learn so much. Munang sulti niya sa klase. So ako, na-overwhelm ko. Na-honored ko maayo sa iyang explanation. So naghilom na lang ko nga naghilom kay. Nagkumporme siya sa ako. May isa pod ka. Gisulti ko na isa ka doktor of philosophy. Gipa, discuss po ko niya dito sa ilang church. Human kong discuss, daghan murag daghan ang surprise, daghan dayon ang murag nagmaritis na, nagkagubot na ang mga inistorya. Gi-explainan sila sa ilang elder nga doktor of philosophy. Ingon sa elder, sa tanan ko nga nadunggan nga magwawali bahin aning plano sa kaluwasan, karon pa na ako naintindihan nga kining ginasulti ni Brad Bal. Correct nga theology, correct nga teaching, correct nga pag-explain, correct nga
pagsabot sa plan of salvation o correct nga teaching sa Seventh-day Adventist nga mao gini siya ang direksyon aron kita maluwas. Og wala gi ko ikasulti kay wala gid siya nakasulti, wala siya may na-mention diri nga nag-against sa teaching sa plan of salvation. I'm so happy and I learned more and I was enlightened more. Munang sulti sa usa ka doktor o philosophy nga elder siya anang church. So ako naghilom lang ko kay I was honored again. Very, very touching to my heart. I was touched spiritually that my word spoken is blessed from the Lord, blessed from heaven, and the Holy Spirit is working with this word that I have uttered, spoken word from me. Nalipay ko nga ang Holy Spirit maong ga-explain uban ako. So ang honored ato, dili ako kung dili ang Ginoo. Pareho to sa taga Davao. Na honored po ko, overwhelmed ko kaayo, pero dili to sa ako. Yato sa Ginoo. So ang honored ato ang Ginoo. Ang honored ato God's glory and honor, not me. Kay sila ang gatabang sa ako pag-explain. So mao ni karon gi-explain ko ni sa inyo kay gusto ko masabtan nyo kining controversial nga teksto nga wala maintindihi ang explanation ni Paul bahin sa plano sa kaluwasan. Mo nang i-discuss ta ni maayo kay aron masabtan ninyo. Kung gusto ninyo maintindihan ning ako ginawali o kining ako gina-explain sa inyo nga dili pa mo kumporme kay ako lang ga-explain. Explain lang ko abi ninyo nga kinsa man na si Bal mag-explain ana. So intindihan nyo ang Romans chapter 1 to chapter 3. Chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Maintindihan nyo ni ang chapter 4 verse 14. Maintindihan na ninyo na what is unsay ginamin ni Paul dira sa law, heirs of the law. Kanang ikaw manunubli sa balaod sa law of works. Ginamin dira ni Paul. This is law of works. Kanang pagtuman lang sa inyong kaugalingon nga, pagtuman, law of works lang, works sa tao, nga pakitang tao sama sa eskriba o parisiyo. Muna ang punto ni Paul dire sa chapter 4 verse 14. Okay, basahon ta. Ingon niya dire. Ang meaning sa heirs, inherited ka sa istorya, the history that are past in the Garden of Eden. Wala ka paglaom sa righteousness kay nahubo ni Adan og ni Eva ni adto pa when they committed sin. Morning yang concept o yang target nga explanation. Usbo na to gisulat ko gyud ni kay di ko aron di ko malimot pag-explain kay limtano na ba kayong akong una-una. Nindot ang una-una ko karon, pila lang ka minuto mawala na to nga una-una. Munang gisulat ko samtang gapamalandong ko nga ginagaydan ko sa Ginoo. Ang meaning ana sa giingon niya dire nga law of heirs, law be heirs ingon niya. For if they which are of the law be heirs, faith is made void and the promise made of no effect. Kung ikaw gapanubli sa gitawag ni Paul nga law works, heirs ka, manunubli ka. Unsa pa gitawag sa manunubli? Murag kabahin ka. Kauban ka atong tuman nga law of works. Kabahin ka niya. Kana nga klase sa mga konsepto, law of works, mo na ginamin ni Paul dire. Of the law be heirs, which are of the law be heirs, faith is made void. Ang pagtuo walay pulos. Kaya nga naman, wala man mo na intindihan ang pagtuo nga. Ang pagtuo, obedience in a constructive, positive, meaning pointing to the higher form, means faith, means obedience of the law by heart. Dili by works only. Unod nun. Munang law of works, unod nun. So ingon niya, faith is made void. Kaya nga naman, ang gina-emphasize diri ni Paul, ang
kamatinumanon ang gi-emphasize sa diri ang pagtuo, faith. So ang law of works is not faith. Muning komparasyon ni Paul, law of works is not faith. Ang law of faith is real faith. Why? Law of faith means Christ is written in your heart and put in your mind. Mao tong 10 commandments nga simbolo ni Christ or si Christ himself in the mystery of Christ. Mo nang uban maingon nga dili na makaluwas ang balaod kay wala na kamot. Si Christ na sa mystery of the plan of salvation. Mo nang ingon ni Paul nga dito sa 25 Romans 3:25 unsa ingon niya? Christ declare the righteousness because of the propitiation sa iyang pagpapabor sa makasasala nga gihold back niya ang iyang kasuko. So, for the remission of sin through His blood, ingon niya, by faith, through faith in His blood. Then, the righteousness being declared through faith in His blood. Meaning, ang pagkatinumanon sa iyang sugo, kanang blood, mo na iyang sugo, ang nagtulo nga dugo dito sa kasing-kasing, gikan sa kilid ni Jesus, dool na siyang kasing-kasing, nga gidunggab siya dito, ang nagtulo nga dugo, mao tong dugo sa balaod, because the law is Christ. Mo na ingon ni Paul, faith in His blood, through faith in His blood, the righteousness declared through faith in His blood for the remission of sin. Mao nang punting ni Paul. That's why dire sulat siya sa chapter 4 verse 14, continuation ng explanation niya. Kung basahon ninyo gikan sa verse 1 paingon na dayon dire sa verse 13, ang 14 mao na nang ingon niya nga, for if they which are of the law be heirs, kung kamo naa sa kaliwat sa balaod nga, kabahin sa balaod nga, balaod sa works, sa unod nun, muning 24 dire, sa unod nun, kay kung basahon mong chapter 1, 2, and 3, mo nang iyang gipunting dire ang unod nun, law of works. Pero ang iyang ginapadako dire, ang iyang ginapaboran, ang iyang ginabost nga mao ang atong tumanon, ang law of faith. Mo ning nag-ingon sa dire sa 14 sa chapter 4 na, nga ang, for if they which are of the law be heirs, gibasa ko lang ni direkta ang verse 14, kay kung basahon mong gikan sa verse 1 of chapter 4 paingon sa 13, mo nang explanation dira ni Paul, ang law of faith, ang pagtuo. So kiniingon niya nga, law be heirs, mo ning law of works, nga kung ikaw nagpakitang tao lang sa pagtuman, ang pagtuo walay pulos. Ingon niya basahan tayo sa, for if they which are of the law be heirs, faith is made void, and the promise made of no effect. Ang promise wala gi effect, og ang faith wala pud pulos. Walay paingnan. Made in vain. And promise is no effect. Ngano man, kay ang promise naa sa pagtuo. Og kanang promise mao nang plano sa kaluwasan nga pinaagi sa pagtuo. Kay kanang pagtuo, obedience of the law by heart. Christ is written in your heart. That is the covenant, the 10 commandments. Ingon sa Hebrew 8:10. Isulat ko ang balaod o ang napulo kasugo sa ilang kasing-kasing o ibutang sa ilang mind, which is the covenant. Basahan niyo ang Bible. Mao na siya ang agreement, mao nang testament nga gihatag kay Moses sa katawhan, nga gihatag po diri sa mga hintil na pag-abot ni Paul. Mao na ang pagsabot sa Biblia. Intindihon yung Biblia. Okay. Paingon na ta sa 15. Aron follow up ta ang iyang meaning. 15 na ta. Because the law worketh wrath. Klaro? Kay katong panahon na, ang balaod nga gilapas ni Adan og ni Eva, ang righteousness nayabo na.
nahubo na. Og ang meaning sa pagkahubo sa Garden sa Eden, totally na ang death declared, stood fast into damnation. Wala na'y pagkausab. Mamatay ka na gyud totoo. Stood fast na siya. When you eat, ye shall surely die, or you will surely die. So forever death. So mauna, nga ingon ni Paul, if you are the heirs of the law, which is the law of works, faith is no effect. I mean, faith made no, ngunya, faith is made void, and the promise is no effect. Ngano man, kaya ang imong ginapadayon gyapon karon, pagtuman lang nga unod nun. Mao nang ginamin ni Paul, unod nun. Pero kung gituman mo na through faith, by hearts nga gisulat na dring 10 commandments sa imong kasing-kasing, og naa na sa imong mind, si Jesus na moaga kauban nimo. Mao na siyang gitawag nga righteousness by faith. Righteousness by faith. Mao na ang plano sa kaluwasan. Mao na ang remedial system. Mao na ang manifold wisdom. Mao na ang workmanship. Mao na ang dispensation of grace. Nasabtan ninyo? Abi ninyo, dili basta-basta ang tuon sa Biblia o mag-discuss sa Biblia o magpasabot sa Biblia. Kung ang gapaminaw, unod nun lang gihapon, dili gina magsulod sa imong utok. Kung maminaw ka sa Biblia o magbasa ka sa Biblia, empty of self, butangi og espirituhanon nga gahom ang imong ulo. Ayaw paguna-una sa imong kaugalingon nga unod nun, kalibutanon nga unod nun, interest nga unod nun, pasikat sa imong pride nga unod nun, tungod sa imong power of brain nga unod nun. Hulaan na, magbasa ka sa Biblia, empty of self, ibutang ang Holy Spirit sa imong ulo, aron masabtan mo ang plano sa kaluwasan, aron ma-welcome mo ang second coming sa pag-abot sa Ginoo. Mao nang punto ni Paul nga ako ginadiscuss sa inyo. Okay? Forever na to siya nga gideclared dito sa Garden sa Eden nga you will surely die. Karon gideclared na pud sa plano sa kaluwasan nga through remission of blood shedding, gideclare niya ang righteousness back to the balaod, and from balaod back to the sinners, condition nga we should obey the law by heart, nga naa na si Christ dira sa imong kasing-kasing. Mao na sa ang righteousness by faith. Gihatag ng righteousness by faith sa mga Israelite, sa tao sa Ginoo, o gihatag na pod sa mga Hentil nga sama nato. Munang sulti ni Paul, no difference the circumcision and the uncircumcision. Kay kita sa plano sa kaluwasan gi-consider ta nga uncircumcision Christian. Ang mga Israel gitawag sila nga circumcision Christian. Mao nang practice sa cleanliness isikan to godliness. Mga kaigsunan, sabtan nyo ang Biblia. Sabtan nyo gid ang Biblia. O diri na ta sa verse 15 ingon niya, because the law worketh wrath. Mao nang gisulti ko nga totally na na-declared nga you will surely die. Mao nang ingon ni Paul nga kung heirs ka sa balaod nga law of works, ang namindira sa law of works nga gituman mo lang sa imong unod nun, ang balaod nga espirituhanon magukod nimo nga patyon gyud kakay ang unod nun, transgression of the law gyapon na, pakitang tao lang gyapon pero dili by heart. Kaya ang imong mga ginasulti puro tanana sa imong unod nun gagikan. That is why karong panahon na nagsulti na ang mga ministers, apil ng mga Seventh-day Adventist nga ang balaod dili makaluwas. May right ko pagsulti ana nga gi-appeal ko ang mention ang Seventh-day Adventist kay nadunggan na sa akong duha ka dalunggan og nakita sa akong duha ka mata nga mga worker sa institusyon, mga pastor gyud ang gasulti ana nga ang balaod dili makaluwas, pastor sa Seventh-day Adventist. Mao nang may katungod ko pagsulti diri karon sa YouTube channel nga akong gina-reiko sa inyo nga mao nang post nga nag-reiko ko sa YouTube channel kay nadunggan ko na nga ako isa ka Adventista, ang mga Adventista sa worker sa mission o conference magsulti ng balaod dili makaluwas. Gusto ko nga iklaro kani. Kay dili man na nimo sila tawag nga Brad mag-study ta kay dili na mao. Dili na sila tungod kay unod no na ang gihiruhan na ni
ni taning ang kaisipan sa tanang mga preacher, apil na ang tanang mga preachers tibuok kalibutan, kay kanang bla 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 sa ilang mga churches all over the world, thousands of churches ng laing-laing mga sikta sa religion. Ang ilang bla 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 nga wala nilagi sabot maayo ang plano sa kaluwasan, wala nila masabti ang plano sa kaluwasan, counterfeit na ni Satanas. Muna nang gitawag ni Paul nga law of works. So ang uban wala gigatuman sa balaod kay ngano, wala man nila gibantay ang Sabbath day. Ang SDA raman unta. Pero ngano naman karon nga nagsinggit naman nga ang balaod dili makaluwas. So mo nang ako sakitan sa akong kasing-kasing kay nakatuon ko sa MBC. Kami mga pastor diri sa SDA, pareho kami nakatuon sa MBC. Pero ako, uli lang sila. Una ko ya graduate. 1973 pa ko sa MBC. Buhi pa ang mga original nga mga professor dito og mga Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Nga department head nga si Dr. Tumanday, Doctor of Divinity and Theology. Mao ning gatudlo sa amo sa klase, law, grace and covenant, love, faith and obedience, mystery of Christ, the plan of salvation or the remedial system, in the truth in the Bible, the right track going to heaven. Mao ni ang plan of salvation. Mao ni among gitun-an dito sa panahon pa sa buhi pa ang mga Doctor of Divinity and Doctor of Theology. So ngano man nga natingala ko kining mga ulihi na nga ang amo mga professor sa una nga wala naman to, patay naman si Dr. Tumanday. Ambot kinsa gatudlo ni dito sa MBC sa in place of Dr. Tumanday. Ngano? Ingon ani naman ang labas. Siguro wala na may gatudlo dito kay di nila kaya ani kinanglan magini Doctor of Divinity and Doctor of Theology sa pagsabot aning write up ni Paul, mga writings ni Paul. So wala may gahandol ani siguro dito ang law, grace and covenant, love, faith and obedience, the remedial system of the plan of salvation, and about the dispensation of grace, the mystery of Christ, the workmanship given in the plan of salvation through Christ, mystery about law, grace and covenant, love, faith and obedience, gift, tabernacle, and everything about teaching of the plan of salvation. Wala na gatudlo siguro dito sa MBC. O karon nagpataka na lang. Very unsafe. Very unsafe to say nga ang balaod dili makaluwas, wala na ginatudlo sa plano sa kaluwasan. Bisan si Ginoong Hesus ang tanan niya nga gisulti puro tinuod, wala gina niya gisulti kay wala na sa concept sa plano sa kaluwasan. Si Paul, ang tanan nga writing ni Paul wala na. Ang tanan nga writers from Genesis to Revelation dili kakakita dira gasinggit nga ang balaod dili makaluwas. Karon giyano-yano lang sa mga magwawali gikan sa MBC nga mga ulihing graduate gisinggit nga ang balaod dili makaluwas kay walay kamot. Sobra pas bata. Binata man ang istorya. Dili mo masakitan. Ang Ginoo gaingon, the Lord will judge His people and His judgment without mercy. Who despised the law of Moses, seeing keep the 10 commandments or the covenant, which is the 10 commandments. Who despised the law of Moses, die without mercy. Ug daghan na ang nangamatay anak nga nagpasipala, nag-trodden underfoot the law of Moses, meaning trodden underfoot the Son of God. Nana sa Biblia. I-discuss ko na dire. So basahon ta ang 15. Padayon ta. Ingon sa 15, verse 15. Rescue the law. Because of the law. Because of the law. Work it rough. Mo nang punto ni Paul. Kung ang imong pagtuman sa balaod, unod nun, law works, ang balaod, patyon kagyod. Mo nang punto dire sa 15. The law work it rough because
Sin is the transgression of the law, and the wages of sin is death. Mao nang punting ni Paul, the law worketh wrath. Ang balaod, ang iyang trabaho mao ang pagsunog kanimo, ang pagpatay kanimo sa kalayo. Mao nang punto ni Paul ani sa verse 10. unsa pa? For where no law is, there is no transgression. Ang inyo manggod pagsabot sa writing ni Paul, inyo dayon itumok ang mga sinultihan ni Paul nga dili ninyo kaayo nasabtan ang iyang poem kay wala nyo gibasa tanan ang iyang mga writing, inyo dayon itumok nga contradict kaayo si Paul. So muna nga si Paul dili na lang tun-an kay contradict. Kay ngano man ipareho nyo nga utok nyo kay Paul nga si Paul ya scholar og genius og si Paul ya pinaka-bright. Ang iyang ginasulti ni Paul, dili na siya spoon feeding. Ang gusto ni Paul, maghuna-una ka, kay gipang elaborate yan na natanan, elaborated yan na natanan, nga ang balaod si Christ, ang grasya si Christ, ang gift si Christ, ang tabernacle si Christ. Ang faith, obedience of the law, ang love, obedience of the law, ang believe, obedience of the law, and obedience is obedience. I-exulti na nangadaan ni Paul, muna nga ang iyang mga teaching, ang iyang mga write-up, dili na siya spoon feeding. Intindihon mo na kay gi-elaborated naman na niya tanan ang mga terminology dira og ang mga meaning. Imo nga i-interpret ang unsa iya ginasulat. Mao na si Paul ka bright. Intindihon mo ang utok ni Paul dili ang imong utok. Kay kung wala mo ginaintindi ang utok ni Paul, litag kag yun ni Satanas. Madala kag yun sa counterfeit ni Satanas. So, basahon tang 15. Usab. Because the law worketh wrath. Mao na ingon niya nga. Po, sa 14. For if they which are of the law be heirs, kung ikaw, kauban, anang mga gatuman sa balaod nga, law of works, kining law of works, diri ni mo mabasa sa chapter 2 o chapter 3. Mao nang continuation niya sa chapter 4. Ingon ni Paul, for if they which are of the law be heirs, katong law of works nga unod nun, ingon niya, faith is made void. Ang pagtuo nga iyaya sa espirituhanon nga kasing kinasing-kasing nga mo nang teaching sa righteousness by faith, nga di mo nasabtan, mahimong vain or void. And the promise is no effect. Kay wala mo masabtan ang plano sa kaluwasan. Mo nang punting ni Paul. Sa 15, nag-ingon siya, para maklear yun, ingon niya, because the law worketh wrath. Nga no, walay pulos ang faith o ang promise. Walay pulos. Kaya ngimo na intindihan lang, law of works nga unod nun, dili law of faith nga espirituhanon. Righteousness by faith. Mo nang meaning sa righteousness by faith. Tumanon mang sogo unod nun, kay naa na si Christ nga nasulat sa imong kasing-kasing through the interpretation of the 10 commandments which is Christ himself. Gibutang sa imong mind o gisulat sa imong kasing-kasing. Mao nang punting ani ni Paul. Okay. Ingon niya sa 16, sa 15. Because the law worketh wrath, for where no law is, there is no transgression. For where no law is, there is no transgression. Nasabtan ba na ninyo? Mo gani na nga ang buhat sa balaod kamatayon gyud. Kay nga naman, kung walay balaod, wala man transgression. Mo na nga kinanglan gid ang balaod aron masabtan nga ang tao dili gyud makasala. Kaya ang sala mo ang pag-transgress sa balaod. Mo nang punting ni Paul nga sabton ta gyud sa atong una-una nga dili kita magpakasala. Tumanon ta gyud ang balaod kay if there is no law, there is no transgression. So, importante ang balaod. Mo nang punting ni Paul. Kaya ang balaod, mora man na ang nakapakasala dito sa Garden sa Eden. Kaya ang balaod, mora ginasang requirements nga tumanon. Kaya mo na sang dominion sa Ginoo nga gusto niya sundon sa iyang gipangbuhat nga may power to think and may power to decide, may decision making. Ang angel o ang human being. The crown act of creation. The human being. Mao na sa kalalom pagsabot kining mga write-up ni Paul. Okay, verse 16.
Therefore, law is there is no transgression. Okay? 16 ta. 16. Therefore, it is of faith that it might be by grace. Okay, diri na giklaro ni Paul. Klaro na gid kaayo. Mao ni siya ang pagsabot sa Biblia. Klaro na kaayo. Ingon sa 16. Therefore, it is Of faith. Mo gani na nga ang pagtuo gid among importante dili ang works. Law of works, kung dili law of faith. Dili lang ni Paul gina explain nga spoon feeding, kung dili gibutang niya ni nga mga style sa pagsulat aron maintindihan ta, aron kita tanan ma-absorb gid sa atong kasing-kasing kay maghuna-una kita sa pag-intindi. Kay si Paul, bright ni si Paul na intindihan na mo gani nagsulat sa ani nga dapat intindihon. So sa 16 ingon niya, therefore it is of faith that it might be By grace. Pinaagi gyud sa pagtuo nga may grasya o may pagtuman nga maong grasya, nga ang grasya mao ng plano sa kaluwasan o ang plano sa kaluwasan mao na si Christ mismo. Mao na sang manifold wisdom and mystery of Christ. Kay siya raman ang nagsultian ng thou shalt not eat o nagsultian ng 10 commandments. Siya na, so siya ragyapon nag himo-himo sa plano sa kaluwasan nga tawag nga manifold wisdom nga siya rang ang hatag gihapon og pabor nga marimit ang sala kay padug-an niya kay ang iya mismo nga pulong gamhanan to, bugat kayo to, siya ra pod ang makasulbar ato pinaagi sa pagpadugo sa iyang dugo in a fleshly manner. Nga mao ang propitiation, meaning gipaboran ang makasasala nga i-hold back niya ang iyang kasuko nga damnation into the lake of fire nga death. Kay on condition kay naluoy siya nga tumanon balik ang napulo ka sugo. Actually dili na tumanon balik, tumanon gyud kay wala man ang tuman sa Garden sa Eden. Tumanon gina siya. Tumanon gina, gibalik niya lang sulti nga tumanon pinaagi sa pagtuo or grace sa iyang plano sa kaluwasan. Tumanon gyud na siya. Mao nang 16 ingon niya. Therefore it is of faith that it might be by grace. Pinaagi sa pagtuman tungod sa iyang grasya nga maong plano sa kaluwasan nga mao siya nga balaod. Okay? To the end the promise might be sure to all the seed. Digto sa katapusan nga ang promise sure na sa tanan nga mga kaliwat. Not to that only which is Of the law. Nga law of works. Katong unod-non lang nga pag sabot. Walay faith and grace. Unod-non lang. Ngunya. But know that also which is of the faith of Abraham, who is the father Of us all. Katong pagtuman lang sa balaod nga law of works, unod-non to. Dili pareho kay Abraham nga sincere nga faith nga si Abraham nahimong amigo sa Ginoo. og siya na ingon dire Abraham, but to the also which is of Faith of Abraham. Katong pagtuo ni Abraham through faith nga kinasing-kasing gyud nga na ang 10 commandments na sulat siya ang kasing-kasing. ingon niya dire, who is The father of all. So si Abraham, unsa man si Abraham? Nakadawat sa imputed righteousness because of law of faith, meaning law with grace nga nasabtan niya ang plano sa kaluwasan nga mao si Christ, nga ang gusto ni Christ tumanon ang balaod nga gilapas ni Adan og ni Eva sa Garden sa Eden. The same condition sa wala pa si Adan og si Eva nakasala. Tumanon mo na naintindihan na ni Abraham gituman niya. Nahimo pud siya nga righteous kay imputed righteousness through faith. Like Abraham, he became the friend of God, and the righteousness imputed to Abraham because of faith. Mao nang pagsabot sa Biblia. Ang faith means obedience of the law with Christ in your heart.
Mo nang righteousness by faith. Isulat ang napulo kasugo sa imong kasing-kasing, ibutang sa imong mind. Hebro. Basahan yung Hebro. 8:10. Basa. Okay. Diri na ta. Unsang ingon niya? The wrath of the law stood fast forever. Mo na sa 15 ganina gibasa ko. Transgression of sin, the wages of sin is death. Forever na mo nang giingon si Paul nga the wrath of the law. For ingon niya sa 15, because the law worketh wrath. Muna nga kung imo tumanon ang balaod nga law of works lang, great pretender lang, walay faith, walay kinasing-kasing nga naa dira ang 10 commandments. Mao na siya nga ingon ni Paul, the law worketh wrath. Patyon kagyapon sa balaod, basta ang imong pagtuman, dili kinasing-kasing kung dili, unod nun, pakitang tao, great pretender, because you follow the law, like, you follow the law, like the scribes and the Pharisees, which are the great pretenders, law of works. Munang inamin ni Paul dire. Okay. Dire na ta sa 17. Explain ta ang 16 ingon niya. Faith is the mandatory action from the sinners in obeying the words of God. Ato ginaya katungod, mandatory nato na nga i-action tagyod ang pag-obey sa pulong sa Ginoo. What is that word of God? The 10 commandments, because the word become flesh. And the word of the covenant is the 10 commandments. Munang word of God, the 10 commandments. In order to give honor and appreciation, and honor to the love of God in term of the word of grace. Unsa man ang word of grace? If you believe Christ as grace, ingon niya, keep my commandments, and this is my love to the man to keep my commandments. Muna ingon niya ni Jesus. So the word of God, the 10 commandments, aron ma-honor ta ang Ginoo sa iyang gugma nga maong pulong o ang grasya mo na iyang gugma, which is known as the plan of salvation. So obedience through faith. What is faith? Kanang pagtuman sa sogo nga naa na ang 10 commandments sa imo nga kinasing-kasing gyud nga nasabtan mo ang plano sa kaluwasan. Mao na sang faith. Okay, diri na ta sa chapter 3:21. Nasabtan ta naman ang chapter 4, gibasa ta na ang 14, 15, 16. Og diri na ta sa chapter 3:21. Basahon tang 3:21. Ingon niya. 3:21. But now the righteousness of God. Gibasa ko na ni sa una. Pero gibalik ko ni kay aron na podma tukma sa atong pag-understand aning chapter 4. Chapter 3 verse 21 ingon niya. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophet. King James version maning akong ginabasa, mao siyang correct nga translation gyud gikan sa Douay version, gikan sa Greek. So ingon niya dire sa 21. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophet. Nya inyo na po niintindihon nga controversial kay dili nyo naintindihan ang thought ni Paul. Dili nyo naintindihan ang explanation ni Paul. Kay ang inyo pag-intindi, ang inyo lang kaugalingon nga gusto nyo ma-fit sa inyong gusto nga aron magwali ka mo, unod nun nga pagwali. Intindihan nyo maayo ang sulti diri sa 21 chapter 3. Ingon niya, but now the righteousness of God without the law. Muna, mag-contradict na po sa inyong utok. Ingon niya, but now the righteousness of God without the law is manifested. Ngano nang ingon man sa nga the righteousness of God without the law is manifested. Ayaw sabta nga wala ang 10 commandments. Dili na mao nga pagsabot. Ang punto diri ni Paul, ingon niya, but now the righteousness of God without the law. Ingon niya, ang pagkamatarong sa Ginoo nga wala na ang balaod is manifested, nga wala balaod manifested. Ang pagkamatarong sa Ginoo nga wala ang balaod is manifested. Katong balaod ba nga
law of works mo nang ginamin niya. Ngano man nag-ingon sa without the law is manifested the righteousness. Witness, being witness, By the law and the prophet. Ingon niya without the law is manifested. Pero witness, being the law, being witness, by the law and the prophet. Intindihan niya si Paul. Pag ingon niya nga, without the law, manifested, nga naman, manifested. Kay siya mismo mo ang balaod nga nagmanifested. So dili na kinanglan ang balaod nga kinasing-kasing. Dili na kinanglan atong balaod nga law of works. Kay siya man ang balaod. Muna ingon niya, without the law is manifested ang righteousness. Gimanifest niya na. Gipahimutang niya na ang iyang righteousness. Nga wala ang balaod. Kay nga naman, siya man mismo ang balaod. Siya ga-manifest. Dili na kinanglan i-mention pag itang balaod. Si Paul, gusto niya lang na, right up ya lang na. Kay gusto niya, sabton ta sa atong utok. Nga mauna ang iyang punting sa iyang throat. Ingon niya, but now the righteousness of God without the law is manifested. Kay siya man ang balaod, dili na kinanglan nga, naapa ang balaod, kay siya man ang balaod. Ang righteousness niya, nga mauna ng righteousness of the law nga gilapas ni Adan ug ni Eva, iyagi, pahimutang usab. Dayon, gi-witness, being witness, by the law and the prophet. Kinsang ga-witness? Kining balaod nga, may faith, kayang meaning sa faith, pagka matimnumanon nga kinasing-kasing, mao nang mag-witness. He himself witness. O ang mga prophet, siya mismo ang witness diri nga balaod nga true faith nga kinasing-kasing. Siya na ang 10 Commandments. Mao na ang pagsabot sa sentences nga ginapangsulat ni Paul. Ilalom-lalom nyo ang inyong wider perception, wider concept, wider wisdom, wider intelligence. Intellect, understanding. I-widen nyo, i-widen. To wider, i-wide. So mo nang pagsabot ani. But now the righteousness of God without the law, kay dili naman ang law, kinanglanon kayo, kay siya man ang balaod. Okay. Manifested, iyan nagipahimutang tungod sa plano sa kaluwasan. Mo nang bot pasabot ni Paul. Being witness by the law and the prophet. Kinsang nag-witness? Siya mismo nga balaod, siya. Si Christ mismo. Paingon sa mga propeta, nga iya gipang tagaan pod sa iyang plano sa kaluwasan. Ingon ni Paul, this revelation or this revealed plan of salvation is also given to the prophet and the apostles. So giwitnessan ni ang pagmanifest niya sa righteousness tungod sa bloodshedding niya as the center of the plan of salvation. Ang iyang bloodshedding for the remission of sin on condition through faith in His blood. Nga kung imo tumanon ang napulo ka sugo nga mo nang iyang blood, kay siya na ang napulo ka sugo nga nagtulo ang dugo, ang sugo nga nagdugo mao na si Christ. Mo nang punto ni Paul. Kung tumanon mo anang napulo ka sugo nga pinaagi na sa pointing to the higher form in true interpretation spiritually, pointing to the higher form nga ang napulo ka sugo gisulat na sa imong kasing-kasing gibutang sa imong mind, mao na siya ang remedial system sa plano sa kaluwasan. Giwitness niya mismo, witness by the law and the prophet, siya mismo kay siya man ang nagpatulo siyang dugo para mabayaran ang sala. Aron declare ang plano sa kaluwasan, balik sa balaod o paingon po sa tao kung tumano niya ang napulo kasugo. Kaya ang balaod bugat kay siya na. Naintindihan ninyo ang teaching sa plan of salvation? Giana niya ka-explain ni Paul kay gitawag na siya nga mystery of the plan of salvation. Mystery of Christ. So diri na ta sa 25 verse 25 of chapter 3. Basahon tang 25, ingon niya. Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. Mao na ang tinuod. Ingon niya, tungod kay iya manifest ang righteousness of the law nga giwitnessan niya mismo sa Ginoo mismo ug sa mga prophet,
Sa 25 ingon niya, whom God hath set forth be a propitiation. Gisit niya na ang plano sa kaluwasan para makita ang iyang pabor. Favorable to the sinner. Propitiation. Favorable of or favor of the sinner. Through faith in His blood. Mao na siyang sulti ko. Through faith in His blood. Pinagi sa pagtuo nga kinasing-kasing nga naanang napulo kasugo sa imong kasing-kasing sa pagtuman mo ng faith. Dili law of works, kung dili law of faith. Mo na ingon ni Paul. To declare the righteousness for the remission of sin. Diya na dayon gi-declare ang righteousness sa iyang pagpatulo sa dugo. Condition nga tumanon mo ang napulo kasugo. Mo nang faith by faith. Ingon niya, through faith. Propitiation. Pabor. Nagihatag niya sa mga makasasala. Condition nga through faith. Pinaagi sa pagtuman sa balaod nga kinasing-kasing with the 10 commandments written in your heart. Mo nang righteousness by faith. Kung tumanon mo na siya, ingon niya, declare na ang righteousness back. Tungod kay narimit na ang imong sala dito sa remission of sin because of bloodshedding. Mabalik na ang righteousness na kung tumanon mong napulo kasugo, ibalik po sa imo. Romans 8:4. Christ is the law for righteousness, is the end of the law for righteousness to those who believe. Romans 10:4 di ay. Romans 10:4. Christ is the end of the law for righteousness to them or to the one who believe Him. Romans 8:4 na. Balik sa 8:4. Romans 10:4 man to. Romans 8:4. That the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. Muna ingon ni Paul nga, not law of works, but law of faith. Mao nang pag-intindi sa plano sa kaluwasan. Balik ta sa 24, ingon niya, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Romans 2, verse 13, sinner is being justified by the law. Sinners shall be justified by the law. Mao na ning iyang reciprocal sa 24. Reciprocal of Romans 2, chapter 10. Sinners shall be justified by the law. Why? Being justified in chapter 3, verse 24. Being justified freely by the grace through the redemption that is in Christ Jesus. Justified by the grace, which is Christ is the grace. Grace is a person in Christ. Romans 5:15. Christ is grace and gift. So there is a 24 being justified freely by grace, which is Christ, through the redemption that is in Christ Jesus. So in Romans 2:13, sinners shall be justified by the law. Muna, nga magsinggit-singgit ka. Ikaw karon kinsa ka man nga singgit-singgit. Nga ang balao dili makaluwas. The judgment of God is yours. The Lord said, vengeance is not yours, but it's mine. Vengeance is mine. And I will judge my people who despise the law, died without mercy, because the judgment of God without mercy. Ikaw nga gasinggit-singgit nga ang balaod dili makaluwas. At ubangon mo ang judgment of God without mercy. Because you trodden underfoot the Son of God.
and despised the Son of God, died without mercy. The judgment of the Lord without mercy. Muna ang ako message mga kaigsuunan, mga kagalaan. Ang plano sa kaluwasan dili basta-basta nga ato isalikway, nga dili tun-an, nga dili sabton, kay wala gitay paglaom pag welcome sa second coming kung dili ta masabtan ang plano sa kaluwasan. Verse 23. Ingon niya diri sa chapter 3 verse 23. Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Digto sa mga Israel nga original o sa dili original nga mga Hintile, walay diferensya ang grasya sa Ginoo. Ingon niya, even sa 22, even the righteousness of God which is by faith in Jesus Christ. Ang gibalik nga grasya sa Ginoo digto sa balaod paingon sa mga makasasala. Wala na'y diferensya sa mga Israel o sa mga Hintil. Ingon niya, unto all and upon all that believe, for there is no difference. Mauna, kung masabtan ta na ang plano sa kaluwasan, isa na ta sa manunubli sa langit, mga Hintil na o mga Israel o mga Hintil, wala na'y diferensya ang pagpanubli o ang pag-inherit sa righteousness nga ibalik sa ato from the law tungod sa bloodshedding. Wala na'y isa sa ato nga paboran kung dili tanan na Israel o Hintil in favor of the sinners because we are sinners. Ingon niya sa 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sabta na po na ninyong 23. Sabta nyo. Ngano na ingon sa nga, why come short of the glory of God? Ingon niya dire sa 23, for all have sinned. Chapter 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Ngano nang ingon man sa ang tanan nakasala og na wad-an sa himaya sa Dios. Ngano nang ingon man siya, all have sinned. All have sinned and come short of the glory of God. Ngano na hotdan man taghimaya, ngano na wad-an man taghimaya. Ngano himaya man, ngano nang ingon siya nga ang tanan nakasala. Ingon niya, ang tanan nakasala og wala nay paglaom sa life eternal. Ngano wala man sa ingon nga ang tanan nakasala mamatay na gyud nga totoo. Wala na paglaom sa life eternal. Ngano man ingon man sa nga come short of the glory of God. Ngano ana man ang pag-write up ni Paul. Intindiyon talaga si Paul kanunay. Pag ingon niya nga all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan nakasala og nawad-an sa himaya sa Ginoo. Kaya ang himaya or glory mao to ang righteousness nga gipanapot ni Adan og ni Eva nga nahubo pagpakasala nila. Muna na ingon si Paul, all have sinned o come short of the glory of God. Tanan nga makasasala, wala na glory, wala na righteousness. Mao gani na nga, kung may pagtuo ka, pinaagi sa grasya nga maong plano sa kaluwasan nga ang kasing-kasing nimo gisulat nang napulo ka sugo og nana sa imong mind, mao na nang imong pagtuo nga kinasing-kasing nga dili unod non, mao na nga mabalik ang glory o ang righteousness. Mao nang nag-ingon diri si Paul sa 23, for all have sinned and come short with the glory of God. Ang glory mao na ang righteousness nga gihubo ni Adan og ni Eva nga wala na sa ato nga mga makasasala. Kung tumanon ta ang balaod pinaagi sa pulo nga faith. Ang faith means obedience through Christ, meaning si Christ naa na sa atong kasing-kasing tungod sa napulo ka sugong isulat diha og naa na sa atong mind, mao na sang pagtuman nga kinasing-kasing nga dili unod non. Faith through Christ, meaning naa na si Christ diri sa atong kasing-kasing. Mao na ang pagsabot sa Biblia, mga kaigsunan. Ang write up ni Paul ato intindihon og tarong aron ma-place ta ang tanan
sa atong pamilya, ang tanan sa atong mga gusto maluwas, maplista sila kung mapaintindi ta sila, o ang mga pastor unta nga nagatuon sa plano sa kaluwasan, mao na ang ilang mensahe, dili maghimog bla 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 bla, nga dili man na mensahe. Ang mensahe ang plano sa kaluwasan. Basahon mong Biblia kay naaramay ang interpretation adriha. Imo lang intindiyon og i-interpret og tarong og isaysay sa mga nagapaminaw lalo na sa church dira nga naa ka sa pulpito, isaysay mo ang plano sa kaluwasan. Ayaw na pagbuhat-buhat sa imong ilustrasyon nga unod nun. Ayaw na magpagpabilib nga aron magkatawa ang mga brethren. Kay mayo ka mag-explain nga unod nun. Dili na mao ang kaluwasan. Ang plano sa kaluwasan niya nga daan pang sulat na ni Paul. Intindiyon lang og isaysay, explain, i-edify ingon ni Paul. Do not no corrupt communication proceed out of your mouth, but edify the plan of salvation to the hearers. Mao nang gusto ni Paul. Mao ni tun-e ang word for word sa plano sa kaluwasan og i-magnify, i-expound, i-develop, i-wave maayo ang iyang teaching positive pointing to the higher form in a spiritual level. Mao nang isaysay sa mga brethren aron butang mapuno sa ilang una-una sa ilang kasing-kasing pod maintindihan nila, may peace of mind na sila. Munang punto dire ni Paul. Okay? Magpadayon ta sa atong teaching sa sunod nga semana. Kay diri nato isaysay gyud ang iyang kamatuoran ngano ana ang pagsabot sa Biblia. Naa natay giandam padayon aning saysay apan taas naman ang akong pagsaysay, taman lang usa ta diri kay may limit ta sa atong YouTube channel sa atong time, kay naman ga-edit kung taas na magkalisod na. So mabalik ta sa sunod nga Lunes kung walay conflict ang atong health ug ang atong mga dili makontrol nga mga circumstances, ipadayon ta og pasabton ta gyud ang nagapaminaw og kamutanan nga paminaw nako nga viewer na nako og sabot sa akong pagriiko sa inyo sa plano sa kaluwasan. Malipay kog dako sa akong pagkaunod nun, may kalipay man pug ko, malipay kog dako apan ang langit nun nga kalipay nga espirituhanon, ang mga angels ug ang Holy Spirit, God the Father and God the Son, and the member of the Godhead bodily. Ingon niya sa right up ni Paul, intention nila nga ipasabot ni sa katawhan o sa church ug malipay ang atong Ginoo nga naa sa gitas-an sa mga langit. So salamat mga kaigsunan, balik ta sunod nga Sabado, Lunes. Forgive me pag mention always sa Sabat kay mao man gud na ang nasa Biblia, keep the Sabbath day holy. So sunod nga Lunes sa atong YouTube channel magpadayon ta ning atong pagsaysay aron nindot na gyud ang ato complete nga peace of mind nga masabtan ta gyud ang tinuod what is the plan of salvation as a right track to welcome the second coming of Christ. Daghang salamat, mayong hapon sa akong gisulti. Kung namoy i-comment, isulti nyo sa comment kay i-edit na sa akong editor o ako na nga tubagon sa pagsaysay po diri sa kada time nga ako magwali sa riiko kaninyo sa plano sa kaluwasan. Daghang salamat, mayong hapon. Kining inyong higala, Bal Retita, nga magapadayon sa paghatag kaninyo sa kamatuoran pinaagi sa plano sa kaluwasan. Bye-bye.